At yun, so what's up mga par? Yun, magandang umaga sa inyo, no? At time check tayo na 7:41 no mga par. Yun, no? 7:41 mga par, no, ng umaga, no? Siyempre, good morning na eh. At yun, what's up mga par? At samahan nyo muli sa simbahan, no? At ano tayo ngayon, no? Sunday vlog, Sunday mass vlog, no? At update ko muna kayo bago magsimbang gabi, kasi ang sunod na upload ko na neto mga paris, simbang gabi na mga par, no? At yun mga par, kasi ginawa yung simbahan, no? Kaya matagal-tagal din tayo hindi nakapag vlog kasi hindi kami sa simbahan mga par, hindi kami sa simbahan misa nung mga nakarang linggo, no mga par, kasi ayun nga, ginawa yung simbahan, pinataasan lang, no, yung pinakano, tsaka pinalitan lahat ng mga poste, no, kasi inanay na, no mga par. At pakita ko sa inyo mga par, no, kasi sobrang tagal na nun ng mga par, no, at pinalitan ng mga matitibay na mga poste mga par, no. At yun lang mga par, samahan nyo muli at tara na, let's go. At mag-ano pala muna tayo mga par, aasikaso muna tayo, no. Yo, let's go mga par, yo. At dito pala ako muna sa kwarto, no. Dito pala ako. At ayun lang mga par, let's go, yo. Surprise! At so what's up mga par, at tapos na nga tayo mag-almusal, no. At liligo na tayo. At ano pa inaantay? Pag ganito ka, nakabis na tayo, yup. At so what's up mga par, nakabis na nga tayo. Punta na tayo ng simbahan, no, dahil tayo ang magsisindi ng Advent candle, no, ni Mami at ni Baby Nana. Hi! Tulog. Lang mga par, maya na ulit, nandun tayo sa simbahan at magte-teleport tayo. Yo, what's up mga par, at nandito na kami at pagbasa na, no. Hindi na ako nakapag-intro, no, kasi yung nagmamadali nga mga par. At yan, narinig nyo naman, di ba? Yan mga par, at mamaya na lang ulit, no. Pakita ko sa homily na lang, no. Bawi tayo sa homily. Si tali, no. Angas ng tali niya, no. Hey, tali ng barko. Patingin mo. Yun, tunggal ko. Ito. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, buong nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko sa aking ipadadala mauuna sa iyo. Ihanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating na nga sa ilang si Juan. Pagbibinyag at pangangaral, sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y magpatawarin ng Diyos. Halos lahat
ng taga-Judea at mga taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog ng Jordan. Hinabing balahibo ng kabilyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pabigkis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang mga pangyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga binabagong kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magpumuna po tayo. Mga kapatid, sa pangalawang linggo ng Adbiento, tayo po'y nagkakatipon at ipinapaalala sa atin ang lahat na mangyayari pagdating ng takdang panahon. Hindi lamang po ang Jesus o sa Niño Jesus na isisilang sa sapsaban ang ating hinihintay. Ang pinapaalala po sa atin na dapat nating paghandaan sa paghihintay ay yung pagbabalik na muli ng ating Panginoon sa wakas ng panahon. Sinasabi po sa mga pagbasa na naunang napakinggan natin na walang matitirang mga bituin, walang ambuan ni anuman mula sa taas, lahat ay babagsak sa lupa. Ito po ay isang kagilagit-gilapot na pangyayari na ipinapaalala sa atin ng banal na kasulatan na dapat tayo'y laging maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Ito po mga nakaraang pagbasa, kahit po yung unang linggo ng Adbiento, ngayon, laging ito po'y paalala, preparasyon sa pagbabalik na muli ng ating Panginoon sa wakas ng panahon. Ito po'y pinapaalala sa atin na dapat nating isipin, hindi yung wakas ng daigdig ang hinihintay natin. Baka mauna pa nga yung wakas natin sa daigdig. Ang ibig ko po sabihin, kung hindi yung daigdig ang magwakas sa atin, maaaring tayo ang magwakas sa daigdig. Tayo yung mauna. At ang mga bagay dito ay pinapaalala sa atin na dapat tayo'y laging maging handa. Hindi po natin dapat katakutan ang pagdating ng Panginoon. Hindi dapat natin katakutan ang pagdating ng kamatayan sa bawat isa sa atin. Sapagkat ayon po sa banal na kasulatan, ang buhay natin ay magbabago lang. Hindi kamatayan ang katapusan ng lahat. Mamamatay tayo, ang katawang lupa na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, pero papalitan niya ito ng bago ang kalwalhatiang walang hanggan sa piling ng ating Ama nasa langit. Kaya nga po sa panahon ito ng Adbiento, ginagawa tayo parang maging matiwasay ang buhay natin sa pag-iisip. Hindi dapat tayo mag-alala, hindi tayo dapat matakot, hindi po tayo dapat mangamba sapagkat ang Diyos natin, ang ating Amang nasa langit, ay inihanda na niya tayo. Tayong lahat-lahat bago pa man pinalita yung pagdating na muli ng Panginoon. Hindi natin dapat ikatakot sapagkat lahat tayo ay darating po sa puntong yon at meron pong pamalit ang Diyos sa atin pagdating ng wakas. Mga minamahal kong kapatid, lahat tayo na narito sa ibabaw ng mundo ay pawang mga manlalakbay lang. Pagdating ng takdang panahon, tayo po ay mawawala, lilisan sa daigdig na ito. Kasi wala naman pong naiiwan dito na uugat ang nakatayo. Lahat po temporary lang.
Lahat tayo mga manlalakbay, patungo doon sa isang pintuan na inihanda ng Diyos na ang nakasulat ay kamatayan. Lahat tayo dapat dumaan doon upang makamtan natin ang inihandang buhay at kaligtasan ng Diyos para sa atin. Kinakailangan ang lahat ay dumaan ng kamatayan. Kinakailangan ang lahat ay maiwan ang katawang itong katawang lupang makasalanan. Iiwan natin ito sapagkat sa alabok yan ang galing, sa alabok din tayo magbabalik, pero yung ating espiritu, yung ating kaluluwa ay kukunin ng Diyos at dadalhin sa sinapupunan ni Abraham. Mga minamahal kong kapatid, hindi dapat nating alalahanin sapagkat may Diyos tayo, hindi dapat tayo mangamba. Ang dapat na i-preserve natin, ang dapat na ihanda natin ay yung pagdating ng ating Panginoong Jesus naman sa sabsaban. Ito po yung pagsilang ng Panginoon na masaya. Pero nung unang Pasko, hindi po masaya. Yung unang Pasko, nung ipanganak ang ating Panginoong Jesus, hindi po masaya. Paano magiging masaya? Na si Maria ay nakasakay sa isang asto, na samantalang ito'y hinihila ni Jose upang paghanap ng mga pwede nilang matuluyan. Kasi kagampanan ni Maria, siya ay nakatakda ng magsilang ng kanyang anak. Hindi nila alam kung saan sila patutungo. Sapagkat noong panahon na yun, ay napasabay sa registration ng lahat ng mga taga-Jerusalem. Meron pong isinagawang malawakang pagpaparehistro at pagpapatala ng mga tao. Kaya yung mga galing sa iba-ibang bayan, sa iba-ibang bansa, sa iba-ibang lugar, nagkatipon lahat doon. Kaya wala pong bakanting hotel o bahay panuluyan. Ay sa paglalakbay ni Jose Antimaria, wala talaga silang makitang pwedeng pagpalipasan ng gabi na kung saan ay nakatakda na palang ipanganak ang ating Panginoon. Mabuting-mabuti na lang mayroon pong isang pastol na nag-offer. Siya po yung nagsabi na baka po dumating na yung oras ng panganganak. Sige na po, doon na lang po kayo sa sabsaban. Meron pong isang lugar doon na pwede na hindi kayo mauulanan, hindi kayo masisirituhan. Pwede po kayong magpalipas ng gabi. At ito pong lugar na ito, bagamat sabsaban, bagamat ang nakatiray mga hayop, bagamat nandoon ang iba't ibang uri ng hayop upang pagpalipasan nila sa panahon ng malamig, ang mga hayop man ay nag-giveaway sa kanila. Ipinagkaloob at lahat ay nakaharap ng ipanganak ng mahal na Birhen Maria, ang ating Panginoong Hesus, ang mga baka, ang mga kambing, tupa at lahat ng iba't ibang uring mga hayop nakaharap doon para bang sumasamba, lumuhod sa harapan ng Panginoong Hesus. Mga minamahal kong kapatid, at napakinggan nila ang libo-libong mga anghel na bumaba galing sa langit na nag-aawitan ng Alleluia. Purihin ang Diyos. Purihin ang anak ng Diyos na natutubos sa sala ng sandaigdigan. Mga minamahal kong kapatid, pangalawang linggo po ng Adbiento, ano ang ihahanda natin? Normal po na ihanda natin, i-prepara natin ang ating mga tahanan, araw ng Pasko. Si Nanay Nick, mahilig pong maglagay ng mga kortina at mga pag-ayos, kahit dito sa ating bahay Dalanginan. Sa mga tahanan natin, nag-aayos din po kayo. Lalo na kung may bisita kayong darating, yung mga kubyertos, mga baso na nakatago ng ilang panahon, ilalabas yun, huhugasan, ihahanda para gamitin ng mga bisita. Yan po isang uri ng paghahanda na material. Ang paghahandang spiritual, dapat naman nating ihanda na lubusan ang ating mga sarili. Paano natin ihahanda? Sabi nga po, doon sa binasa, ang mga lambak daw ay kampakan. Yung pong ating lambak ng kasalanan ay dapat na mawala.
Kung kayo'y nahihiya kay Father na magkumpisal dahil kilala kayo, pwede kayo magkumpisal sa ibang pari, sa ibang simbahan. At pwede rin naman na kayo ay magtaimtim na magbalik loob, magsisi sa ating mga kasalanan sa pagdarasal. Katulad nila Apple, nakita ko, nasa Baclaran sila sa Mother of Perpetual Health. Yan. Doon, hindi lang po pamamasyal yung dapat na gawin natin at ipasok natin sa isip at puso natin yung ating taimtim na pagtitika sa ating mga kasalanan. So, nakapaghanda tayo ng bagay, ng material, na ihanda natin ang buhay natin spiritual, ihanda rin natin ang buhay natin physical. Paano naman natin ihanda ang physical na buhay natin? Bawasan po natin yung mga makaka-apekto sa kalusugan po natin. Halimbawa, ang pagkain na laki araw-araw ng patangaba. Diba? Sa panahon po ng Pasko at Bagong Taon, ay lagi po may mga isinusugod sa ospital dahil sa high blood. Pagtaas ng presyon, pagtaas ng diabetes. Kaya sa akin po, ini-ignore na lang namin. Yung mga bata, nakasama ko kahapon, Christmas party ng mga mason. Ang preparasyon po ron, iba-ibang klaseng ulam na mga matataba. Pero yung kinain namin, sugar at shandy, ay ginataang ginupit. O, di ba? Ligtas ka dito sa high blood. O. At yung mga niluluto na mga masasarap na mga putahe, ay nandyan lang naman yan. Kahit anong oras pag ginusto natin, ay pwede tayo pakakain. Pero, sa panahon natin ngayon ng Kapaskuhan, preparasyon, lalo na po yung Noche Buena or Medianoche, na mayroong masasarap na pagkain, pwede naman. Pwede naman tayo kumain ng medyo So yun, what's up mga para, tapos na ang ating misa. Ano na tayo? Best of na ano. Mga ano is tatanggal na ng mga par, no? Yun. Yun mga par, at mamaya na lang ulit, no? At pakita ko sa inyo yung, ano, yung sinasabi ko sa inyo sa bahay, no? Yan mga par, ito yung sinasabi ko. Yung mga tumaas yung simbahan, no? Diba? Tumaas na mga par, no? Yan o. Yan mga par, kaya inarangan niya ng ganyan kasi ano, kumbaga yung pinakadating ano nakikita, kaya nilagyan ng yero doon sa likod, dito doon nilagyan ng yero para hindi masilip at hindi umampias, no? Hindi ba umano na yung araw kasi tumaas yung simbahan mga par. Yan o. Yan o. Iba na, di ba? Dati ang kulay gray, ngayon kulay green, no? Pero ayan pa din yun, kumbaga pininturahan lang. Mga par. Yan, tapos yung pinaka, ano yan, pinakalabas, kulay pula. Yan, ito yung pinalit na poste. Yung mga poste niyan dati mga par, marurupok na. Ano na, pinanggatong na, no? Yan, yan. Pakita ko sa inyo yung pinaka, ano. Bali dati ganito mga par. Ganyan dati lahat kinabit, no? Kaya marupok lang, kumbaga na sa tagal-tagal din humupok. Tapos ngayon ganito na. Yan, yung maliit na yung butas, kumbaga solid talaga sa mga par, no? Yan yung mga yan. Mga solid na mga par. Ano? Tumas na siya ng mga par, no? Nag-improve siya. Kaya hindi ako nakapag-vlog ng mga nakarang linggo. At so yun, at yun na nga mga par,
Tapos na ating misa at ayun lang ang ating update na yung linggo mga par. Sunod na vlog natin is simbang gabi na, simbang gabi mode na mga par. At ayun lang mga par. Inulit ko ulit mga par, kung gusto mong magsakristan, mag-choir around Rosario, at taga dito ka sa Rosario, is punta ka lang dito dito sa lugar namin, sa Isla Bonita, alam mo na naman yan siguro kasi taga Rosario ka, kaya mga par, punta ka or contact nyo kami, chat nyo kami, PM ng mga par, kami ni Par West ito siya, West, at kami willing kami na tumanggap at mag-hard ng mga sakristan mga par, hard papasahod hindi, willing kami na magpasali ng mga sakristan mga par, kasi kulang kami sa mga tao at oras natin ngayon 12 PM na at ayun lang mga par, like, comment, share, and subscribe, at sana na info na naman kayo ngayong linggo at nakapagsimba din kayo dito sa vlog at yun lang mga par,